Megalodon? Killer whale? Ano pa mga boss ang alam ninyong mababangis? Mosasaurs? Well, lahat yan mababangis pero meron pa tayong idadagdag na isa. Ang isda mula sa bangungot. Ang Dunkleosteus. Sa totoo lang, kung ang Diyos naghulog ng bad trip, parang halos karamihan sinalo din itong isdang to. Parang laging galit kung titignan mo ang itsura niya. Pero syempre, andito tayo para tuklasin ang impormasyon patungkol sa species na to. Ang Dunkleosteus ay nabuhay 358 to 382 million years ago. Pero nadiskubre lang ito noong late 19th century at nabigyan lang ng pangalan noong dumating ang taong 1956. Ang pangalan nito ay mula sa Greek na osteos na ibig sabihin ay bone at ang Dunkel naman ay mula kay David Dunkel ng Cleveland Museum of Natural History. Kung titignan mo ang Dunkleosteus, unang tingin masasabi mong ay matutulis itong ngipin. Pero hindi mga boss. Sa katunayan, wala ito kahit isang ngipin. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng bony plates na nagsisilbing armor nito at ang dalawang matalim na mukhang ngipin ay parte ng nasabing bony plates. Of course mga boss, nagsisilbi itong ngipin na talaga namang may matinding bite force. Hindi lang yan, ang nilalang na ito ay mas lumalaki habang tumatagal. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na dahil ito sa mga kinakain ng mga Dunkleosteus. Habang ang mga batang Dunkleosteus ay kumakain ng mga malalambot na isda, ang mga matatandang isda naman ay kayang sagpangin ang matitigas na sea creatures. Sa katunayan, ganito rin ang ginagawa ng mga great white sharks. Nagsisimula sila sa maliit na isda hanggang sa palaki ng palaki ang kanilang kinakain. Dahil nga mga armored plates ang nagsisilbing ngipin, hindi lang matutulis, kung hindi matitigas din ang mga ito. Nakakita naman na siguro kayo ng paghasa ng mga matador sa palengke, yung tipong kinakaskas nila yung kutsilyo sa sharpening rod. Well, ganun din ang paraan mga Dunkleosteus, pero hindi yung sharpening rod mga boss ha. Ang ibig kong sabihin, yung way ng pagpapatalas nila ng ngipin. Kapag binubuksan nila ang kanilang mga bibig at sinasara, ang edges ng mga bony fangs ay nagkakaskasan. At dahil dito, mas lalo itong tumutulis. Kaya naman kahit na matigas na shell ay kayang-kaya nitong basagin. Now I hear you say, edi ninipis ng ninipis ang bony fang at mapuputol. Well, you are correct mga boss. Pero hindi yan ang problema sa mga nilalang na ito dahil kapag ito ay nabali, ang buto ay tutubo muli. Ngayon pumunta naman tayo sa bite force. Sa itsura pa lang alam na natin na matindi ang bite force nito. Ayon sa pag-aaral ng Field Museum sa Chicago, ang bite force ng isang fully grown Dunkleosteus ay mayroong 8,000 pounds of bite force per square inch. Syempre, numbers na naman. Kaya let's compare the bite force sa ibang hayop. Of course, wala itong sinabi sa Megalodon pero on paro halos kapatay nito ang bite force ng isang T-Rex. I-compare natin to sa bite force ng kilala nating hayop sa ngayon, mga buhaya. Ang bite force ng isang buhaya ay mayroong 3,700 pounds per square inch, habang ang great white shark naman ay 4,000 per square inch. Ang mga Dunkleosteus ay mga fearsome predator. Lahat ng pwede nilang makain, kakainin nila. Hindi sila choosy at dahil din sa bite force nito, kaya mga armored sea creatures kagaya ng mollusks, turtles at ammonites. Wala ring ligtas sa mga ito. In fact, kahit mga pating kinakain ito. Pero keep in mind mga boss na ang mga pating noong panahon ng Dunkleosteus ay mga maliliit kumpara sa mga pating ngayon. Sa katunayan, ang mga shark species ay nag-evolve lang matapos ang extinction ng Dunkleosteus.
Ayon sa simulation at pag-aaral ng mga eksperto, kapag naglaban ang Great White Shark at ang Dunkleosteus, ang Dunkleosteus ang magwawagi. Hindi rin sila friendly, kahit kapwa nila sinasagpang at kinakain nila. Napatunayan ito nang ma-examine ng mga scientists ang mga bungo ng ibang Dunkleosteus at nakita nila na meron itong mga gasgas at mga butas papasok sa buto, at ang nilalang na kayang gumawa lamang nito ay ang kapwa nila, Dunkleosteus. Hindi pa rin conclusive sa kung anong dahil ng mga atake sa kapwa nito, pero pinaniniwalaan din na isa itong labanan ng dalawang isda dahil sa teritoryo o hindi naman kaya dahil sa babae. Hindi lang bite force ang kakayahan ng mga halimaw na to. Sila ay may kakayahan din higupin ng mga isda papalapit sa kanila at sabay i-deliver ang killing blow. Ang abilidad na ito ay dahil sa sobrang bilis ng pagbuka ng kanilang bibig. Sa katunayan, ang pagbuka ng kanilang bibig ay umaabot ng 1/50th of a second. Dahil sa bilis nito, nagkakaroon ng vacuum na siyang humihigop sa nasa paligid nito papalapit sa kanyang bibig. Dahil na din sa structure, hindi sila mga fast swimmer. Pero sa lagay ng mga Dunkleosteus, hindi na nila kailangan maging fast swimmer dahil once na makalapit sila sa pagkain, ibubuka lang nila ang bibig nila ng mabilis at mahihirapan na itong lumangoy papalayo. At worst case, mahihigop ang mga ito. Ang Dunkleosteus ay isang prehistoric na isda. Mayroong malahalimaw na laki. Sa katunayan, kaya itong lumaki ng 9 meters o 30 feet. Numbers na naman, as usual, kukuha tayo ng comparison. Ang Great White Shark. Ito ay may laki lamang na 6 meters o 20 feet mula ulo hanggang buntot nito. So ayan mga boss, may idea na tayo sa laki. Isa rin itong heavyweight na isda dahil ito ay may timbang na umaabot ng 3 tons na mas mabigat pa sa isang killer whale. Kung kukuha muli tayo ng comparison, ang bigat nito ay halos kaparehas ng isang malaking hippopotamus. Obviously, sa build nito, alam natin na magta-thrive ito sa dagat. Ang Dunkleosteus ay isang isda na ayaw mong makasalubong sa gitna ng karagatan. Ang mga fossils ng Dunkleosteus ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo, indikasyon na sila ay matagumpay sa pagpaparami. Pero, bakit nga ba sila biglang nawala? Wala pang matibay na eksplanasyon pero ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa Hangenberg event, kung saan ang oxygen levels ay unti-unting bumabagsak. Ang pagbaba ng oxygen ay delikado para sa ibang isda. Pero sa kaso ng halimaw na to, hindi lang delikado, kundi nakamamatay ito. Sa videong ito, nalaman natin ang Dunkleosteus ay napuhay 358 to 382 million years ago at natuklasan ni David Dunkel na siyang pinangalan dito. Nalaman din natin na ang isdang ito ay walang ngipin. Ang nakikita nating mga ngipin ay ang mga bony armor. Hindi rin problema sa kanila kapag nabali ang kanilang bony fangs dahil ito ay tutubo muli, habang ang bite force nito ay mas malakas pa sa isang buwaya. Isa rin nalaman natin na ang mga ito ay may kakayahang gumawa ng vacuum sa ilalim ng tubig, kung saan mahihigop nito ang kanyang nasa harapan. Diniscuss din natin ang kanilang extinction. Hindi siya kasama sa dinosaur extinction mga boss, bagkus ito ay pinaniniwalaang namatay noong Hangenberg event, kung saan ang oxygen levels ay unti-unting bumagsak. Ayan mga boss ang impormasyon patungkol sa Dunkleosteus. Sana kahit papano may dagdag kaalaman ang video na ito. Kung gusto niyo pong i-download at i-share ang video at i-post sa Facebook, please do so. Pero I would suggest po sana na have them check the channel out o i-link niyo pong YouTube channel na to. Kung meron naman pong questions, wrong information sa video,
comment it out mga boss and I will compile and pin it. Hindi naman po kasi ako perfecto, so meron at meron time na magkakamali talaga ako. Sa mga may gustong itapik, please see the request form po na nasa description. Minsan kasi nawawala na sa kawalan ng mga request kapag nasa comment section lang. Kaya naglagay po ako ng request form para mas malinis ang mga requested topics. Again, maraming salamat mga boss.